kanina po binanggit na ni Mr. Diskaya, yung pong mga benefactors o yung mga proponents supposedly. Since doon po sa inyong probinsya, ang kanila pong kumpanya ay second biggest contractor, no? Mukhang SunWest, tapos sila po. For the record lang, Gob, meron po ba kayong natanggap doon sa mga, marami sila binibigyan, ano sila galante. Kayo po ba may natanggap pati sa local government sa dami ng kanila proyekto sa inyong probinsya? May natanggap pong project, kaya lang manananggal at saka ghost. Hindi nyo rin alam yung mga proyekto? Wala po, yun nga po yung sinasabi ko kanina sana na nagdi-discuss si Secretary Mina. The problem is when the DPWH advertised the list of projects, nakalagay po doon, walang DED at saka wala pong PAO. While it is not mandatory for the posting, but it is encouraged by no less than the policies of GPPBN 9184 as amended. The problem is, while it's encouraged, it's not obliged. Kaya po hindi namin ma-monitorin, only now namin nakikita. May pie chart nga po ako, Mr. Chair. Yung pie chart po namin, makikita nyo kung sino yung mga contractor na nananagana with a multi-billion contracts. 2024 po, yung St. Timothy, tsaka po yung Elite, yun po nakakuha ng pangalawa sa may pinakamalaki. Well, una, Mr. Chair, maraming salamat kay Gov. Bonso sa inyong pagdala sa committee to doon sa mga revelations na nangyayari sa inyong probinsya. Balik ako na, Mr. Chair, with your permission, yung pong kanina kay Engineer kay Alcantara tayo at kay Bryce Hernandez. Kasi ang sabi ni Bryce Hernandez kanina, pumupunta lang siya sa casino kapag sinasama siya ng boss niya. No? Yan ang sinabi mo kanina. Confirm ko lang kay Henry, totoo ba na ikaw lang ang nagdadala sa kanila? Kaya po sila nagpupunta ng casino? No, Your Honor. Pero yung sinabi ko kanina, gaano kadalas kayong pumupunta? Hindi totoo ba yung 10 a.m., yung 2 p.m. onwards, nandun na kayo, yung grupo nyo? Hindi ko po ma-recall na may ganun time, Your Honor, pero ako po, normally po, umalis po ako ng office mga 4:30 to 5 po, Your Honor. So, tinatanggi nyo po yung sinasabi ni Bryce na pumupunta na siya ng casino kapag hinahatak. Yes, Your Honor. Bryce, di ba sinabi mo kanina na pumupunta? So, hindi ka pumupunta ng casino na wala si DE? Yes, Your Honor. Anyway, Mr. Chair, tignan na natin kung sino nagsasabi ng katotohanan. Gusto ko nang puntarin yung modus, no? Bulacan First District Engineering Office, headed previously by Alcantara, leads in terms of both highest number and cost of flood control projects, 450 projects, amounting to 28.9 billion. Para kung sa kalaman natin, makabayan, maaari po yung i-detalya yung proseso, pag-identify, pag-approve at pag-release ng budget sa mga proyekto sa district ninyo. Ano po ang kinalaman ninyo bilang district engineer sa bawat proseso? Yung briefly lang po, para malaman lang. Normally po, nagsisimula po yan sa wishlist. Yun po yung sa mga stakeholders na sinasabit po namin sa regional office po. After po nun, hindi na po namin nalalaman kung ano po ang lalabas sa NEP. Until such time po na we're just waiting for GAA. Pag lumabas po ng GAA, doon na po magsisimula yung pagpo-program at pagpa-procure po ng lahat po ng mga project, Your Honor. So, may ano lang po ako katanungan, bago po pag-release ng budget, kailangan mag-accomplish yung certificate of completion ng project, no? Tama po. Sabi po ninyo, nung nakarang hearing, pinagbabatayan nyo lamang ang presumed regularity ng mga dokumento pinresente sa inyo ng mga kasama ninyo sa district office. Kumbaga kung anong hinain sa inyo, kumbaga nagtitiwala kayo. Tama ho? Yes, Your Honor. At inamin din nyo sa pagdinig sa House na nagre-rely kayo sa inyong deputy, project engineer, accountant, district inspectorate team, kahit na hindi mo mismo nakikita ang mga projects. Tama po ba? Yes, Your Honor. Kasi po nakikinig po ako doon sa nakita ko yung inyong, marami kayo inamin at inako doon sa pagdinig sa House. So, nagtiwala kayo sa inyo pong mga subordinates. Yes, Your Honor. Sino po ang nag-endorso ng mga dokumento sa inyo? Normally po, dumadating po sa office ko yon, dinadala po yun ng mga liaison. No? Nakaikot na po sa mga project engineer, section chief po na nag-implement. May mga dokumento po kasi na mga step 1, step 2, babalik po sa accounting, gagawa po ng voucher, pipirmahan po ng implementing section chief, gagawa po ang accountant po ng LDAP, pag pirmado na po ng accountant, saka lang po ako pipirma. Pabalik-balik po yung rotation po ng dokumento. Ano po ang partisipasyon ni na Engineer Bryce Hernandez, ang inyo pong assistant, bilang Assistant District Engineer at Engineer JP Mendoza bilang Chief ng Construction Division sa pag-endorse ng mga papel sa inyo? Si Engineer JP Mendoza po ang construction chief, kung saan po sila po yung section na in charge po sa pag-implement ng project at sila po ang nag-a-assign at nagre-recommenda sa akin ng mga personnel na i-assign sa bawat project po na project engineer po ang tawag po natin. At may mga project inspector pa po. Si Assistant Bryce po ay member po ng head, siya po ang head ng inspectorate team. So, yun po ang kailang mga papel po at siya po ay bilang Assistant District Engineer ay kasama po nga nagmamanage at sumusuporta po sa akin bilang District Engineer po. Totoo po ba na doon po sa inyong office, doon sa inyong district office, may in-house
contracting. No? Kaya nga po dito, nandito yung ibang contractor dito, kaya nagkaroon daw po ng ghost projects, kadalasan hinihiram ninyo ang lisensya ng mga contractor. At inamin nyo na meron hong ghost projects sa inyo pong district office. Your Honor, yung ghost project po was, kaya po sinabi roon una, it was reported to me by Engineer J.M. Ramos and Engineer Galang na meron po silang hinahanap. At that time po kasi, as per report po ni Engineer J.M. Ramos, meron po mga voucher na pinapipirmahan po sa kanya, sila Engineer Bryce po, na hindi na po ako ang DE noon, sila na po ang DE at that time, ay nag-refuse po siya. At the time po ay sila po ay nag-report sa akin. Yun nga po yung binabanggit ko na pinatawag ko po sila lahat noong August 3 at 7:30 PM po doon po sa office po. At tinanong ko kung bakit po may mga ganyang lumalabas po na hindi po nakikita ang project. So ibig sabihin po, kailan ho na-assign si Engineer Ramos doon sa district office? I think po kasama po siya sa movement. No? Noong June 16 po umalis ako, tumaas po si Engineer Bryce, si JP Mendoza po ay tumaas din. And then siya po yung nalagay na section chief na nag-i-implement na po ng mga project. June 2025 So po. ibig sabihin, sa inyo pong salaysay, tumanggi po, pumirma si Engineer Ramos doon sa pinapipirma ni DE Bryce Hernandez at JP Mendoza? Yes, Sir Honor. According po kay Engineer J.M. Ramos, nireport niya po sa akin ganun. Ano po yung pinapipirma? Kaya, Voucher po. voucher about doon sa About sa mga collection po, Your Honor. tungkol sa mga koleksyon. Yes, Your Honor. So kung yung pwede ko tanongin ito si Wawaw. Kasi nung isang linggo inoobserbahan kita, parang talagang uneasy kayo. Kayo ba'y talaga may kanalaman doon sa mga proyektong isinagawa? Kayo ba talaga alam nyo yung construction, lahat, cost at lahat nung sinasabing mga proyekto sa Bulacan? Wala po, Your Honor. Ang sinasabi lang po nila sa akin ay sila na daw po bahala na gumawa. Wala na akong alahanin. Basta po, yung pong Tagalog na po ang gagawa. Yung pong sabi sa akin ni Tagaloob lamang ang Sally. gagawa? Opo, yung taga-DPWH po. Yung Bali, sabi ang sa sa'yo, akin, Sally. ano ang partisipasyon mo? Lisensya lamang? Pinapadala lang po sa akin yung dokumentong papirmahan. Minsan nga po wala akong natatanggap. Sino ang nagsabing sila na lang ang gagawa? Yung po ay ayon kay Sally po. Sino? Ayon po ay kay Sally ng Sims po. Sims. Tapos, sino ang kausap nyo ron sa district office na nagsabing sila ng magagawa? Wala po akong direktang kausap sa loob ng opisina, Your Honor. Engineer, si D. Alcantara, do you confirm na meron nung parang in-house contracting dito na tinuturo nyo na lang kung sinong contractor? Halimbawa, may kontratista dito. Siyempre, very powerful na ako, Mr. Chair, ang DE. Pag sinabing pahiram ng lisensya mo, kami ang gagawa o kung may gagawang iba, ito ba yung nangyayari sa inyo pong district office? Marahil po, Your Honor, kasi po ito pong huli, hindi po ako kausap ng sino mang contractor regarding po dyan sa paggawa po. Ano. Wala po akong direct na kausap, bilanggit nga po ni Mr. Arevalo, wala po hindi po nakikipag-usap sa akin. Ako po kasi, ang paliwanag ko po, after the bidding, ako na po i-recommend sa akin ng back na for approval po, resolution. Yun lang po ang pinipirmahan ko. Mr. Arevalo, sino ang kausap mo sa DPWH? Wala, ang kausap ko lang po ay si Sally po. Wala na pong Sino iba. pangalan? Sally Santos po. Sally Santos. Nandito ba? Opo, Your Honor. Yes, Ma'am Sally Santos, kayo po'y pinangalanan. Kayo daw ang kausap ni Mr. Arevalo. Siguro, Mr. Arevalo, bago ko tanong si Ms. Santos, bakit ka nagtiwala? Ano bang kapalit? At ba't ka pumayag na gamitin ang lisensya mo, ikaw, para humarap bilang kontratista kahit na hindi ikaw ang gumawa? Sa takot po, Your Honor, na pag-initan po yung negosyo po namin kasi may mga kontrata din po kami, Your Honor. Kumbaga, kahit na kung sinabi sa'yo kailangan na hiramin ang lisensya mo, susunod ka dahil baka mawalan ka baka hindi ka na mabigyan ng kontrata, parang ganon? Tama ba? Hindi na po, Your Honor. At alam ko po na kung sino po yung mga nasa likod po nun. Ma'am Sally Santos, totoo ba na merong hong in-house contracting sa district office at kayo na lang po ang pumipili kung ano lisensya, kung sinong contractor ang inyong gagamitin bilang haharap on paper doon sa mga proyekto? Your Honor, hindi po. Actually po, Your Honor, si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. So ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. So kapag So, ulitin niyo po, ang utos po ni Engineer Bryce Hernandez Humiram po. ay humiram kayo ng lisensya sa mga kontraktor. Yes po, kasi po, mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo. In-house nga. Sila po mismo, Your Honor. So, itong, siguro, bago ko balik, Mr. Chair, alam ko sumobra na, pero andito na tayo, matutumbok na natin. Former D. Alcantara, umamin kayo na may ghost projects kayo doon sa Bulacan, na nakalusot. Tingin nyo ilang porsyento yung ghost? Yung sinabi ko nung isang linggo, may pampamilya kayo at may pang sports.
Ilan po yung pang sports na proyekto? Actually, Your Honor, to be honest, wala pong exact number po no, sa ngayon. Kasi po, hindi na po ako nakakausap ng mga tao ko po doon. At yung iba po ay suspendido na rin po. I just rely po nung unang report sa akin na mayroon po mangilan-ngilan at unti-unti pong nadidiscover po ito. No. Actually, I don't even know the location, the title, the amount po, Your Honor. So Yun po. lahat pinagkatiwala mo kay Engineer Bryce at kay JP Mendoza? So sila talaga ang may alam ng modus dito sa district office nyo? Nagtiwala kayo ng gano'ng katiwala nyo? Tingin ko po, Your Honor, nagtiwala po ako sa kanila because I'm not even a member of the BAC. No po, basta po nirekomenda ng BAC po sa akin, pimipirma po ako because it's a resolution. Actually, may dagdag ko lang po, para po malaman natin ang katotohanan, may mga project engineer naman po na naka-assign dito na pwede po nating tanong pa, bakit po nakapirma ang project engineer, ang section chief, nang wala po talaga yung project? Yun lang po, Your Honor. Salamat po. Ma'am Sally, magtuloy na rin po tayo. Yes. So pag inutusan ka ni Engineer Bryce, nila JP Mendoza, gumamit ng humanap ng kontraktor, gamitin yung lisensya nila. Para Yes po, po. ano po yung mga proyektong kanilang ginagawa? Itong mga tinatawag na flood control at yung mga ghost projects, kabilang ba ito rin sa yung mga binanggit? Yes po, Your Honor. Almost flood control po siya lahat. Flood control lahat? Yes po. Mga ilan po yung may idea kayo kung ilang porsyente? Narinig mo ba yung pang pamilya at pang sports? Actually po, kailan ko lang po narinig kay D.E. Henry na mayroon pong ganun. Yung pang-pamilya, Mr. Chair, sabi ko nga, ito yung totoong proyekto na merong ginawa. Yung pang-sports, ito yung walang proyekto totally, talagang kinukuha. May idea pa kayo sa ganun? Actually po, Your Honor, nagtiwala po kasi ako. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. So sila po talaga nagpapalakad. Yes po, Your Honor. Lahat Yung po modus yun. doon, Yes po, Your Honor. sila nagsasabi kung sino magiging kontraktor, Yes po, Your kung Honor. sino yung ihiraman ng lisensya. Yes po. So, maaring gawin yung proyekto o maaring walang proyekto. Yes po, Your Honor. Mga ilan kaya sa tingin nyo yung ghost o yung hindi talagang ginawang proyekto na talagang doble na. Meron ng may kita na sa magiging kontraktor, doble kasi walang diniliver. Your Honor, kailan lang po lumabas po yung issue na yan? So, ang tagal na po yan. Since 2022, nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So, ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to, na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Eh, iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project? With the indulgence of the gentleman from San Juan, Mr. Chair, bakit ikaw pong inuutusan? Ano ka, katulong? Ano ka, na manghiram ng lisensya? Actually- Bakit? Kasosyo mo yung mga yan? Hindi po, Your Honor. Ano? Isa rin po akong contractor, Your Honor. Kaya nga, So, bakit bali po- ikaw? Bakit hindi pa sa dumiretso si Bryce at saka yung Opo. isa doon kay Wawaw? Eh, ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para manghiram. Eh, nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako. Kasi may, nandun po ako sa DPWH pa project po ako. Eh, kung di naman din po ako susunod sa kanila, paano po ako? So what's in Paano it po for yung you? buhay ko? Kaya mo ginagawa yung sinusunod yung utos nila kasi natatakot ka, baka hindi ka na makakuha ng proyekto, ganun ba? Yes, Your Honor. Ito na, sige tapos ko na pa. Engineer Bryce, totoo ba na merong, nakanina banggit may Lamborghini Urus ka? Ang balita, meron ka rin Lamborghini SVJ. Minsan daw, Ferrari ang iyong pinampapasok sa inyong opisina. Parang hindi ka parang hindi ka na tinatablan. Pumasok ka, naka-Ferrari. At ewan ko lang kung totoo, i-confirm na lang ni D. Alcantara. Sinaway mo raw siya dahil pumasok siya minsan naka-Ferrari. Totoo ba? About the Ferrari po, hindi ko po siya nakita personally. May mga chismis lang po at sinabihan ko po siya na hindi po tayo dapat ganyan po sa ating pamumuhay. Yun lang po, Your Honor. I'll be honest. Engineer Bryce, totoo ba na meron ka ma-Ferrari? Wala po, Your Honor. At yung sinasabi pong Ferrari, actually nakita ko rin po yun sa opisina. Sobrang ganda nga po, pinicturan ko po yun eh. Kanino kaya yon? Upon checking kasi alam ko na rin po ako na baka matanong niyo po. Bukal po ng Bulacan ng may-ari si Honorable Willie Villarica po. Hindi man. Anyway, nakikita kasi ba picture, last na, Mr. Chair. Mahilig din kayo sa relo, no? Si DE nakapatik tilip. Yes, Your Honor. Kayo po, may patik din kayo. Meron po, Your Honor. RM, meron kayo. RM. Your Honor, to be honest, Huwag nyo na ginagamit yung to be honest. hindi po. Meron nga po ako eh. pero hindi, lang po, yung copy lang po. Ha? Copy. Ano ba yung RM? Richard Mill po. Kala ko relo na magnanakaw eh. Ano? Miss Sally Santos, tinatanong ni Senator JB, merong pang-pamilya, merong pang-sports. Tama. Yung pang-pamilya, ito yung merong nagawa talaga sa project. Yes yung pang-sports, ito yung nawala. Yes po, Your Ngayon, Honor. yung sa pang-pamilya, kung ito ay in-house, sa mga tweet, Engineer Alcantara, Engineer Bryce, ang ginagamit nyo, tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno. Di ba? Kayo kasi kayo ang nagko-construct eh. Wala kayong sariling kumpanya, kaya ang
Ginagamit yung equipment, mga tao ng gobyerno. Hindi ba? Your Honor, if I may po. Gaya po ng Si Price muna, hindi ba? In-house eh. Wala naman kayo talagang construction company, wala naman kayong tao, wala naman kayong equipment. So tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno ang ginagamit nyo. Tama. Your Honor, hindi po ako gumagawa ng project. Eh ano yung in-house? Kanina lang sinasabi, Kagaya po nung nasabi ko po, pag po si SYMS nagdala po ng pera kay DE po, sa akin lang po nilalagay dahil po nasa taas yung kwarto ko, wala pong pumupunta doon. oh, hindi ba? May sasabihin ka? Gusto ko pong Your Honor, Pero yung sinasabi mo kaninang argumento mo, pirma ka lang ng pirma. Yes Ang po. mga tao mo lang gumagawa. Yes po, Your Honor. Sinong maniniwala sa iyo na ganun? Ikaw ang district engineer. Ibig mo sabihin, hindi mo man lang naisip at saka dulo-dulo ng isip mo na dapat paminsan-minsan tinitingnan mo yung project? Your Honor, Pirma ka lang ng pirma? May mga actually Hindi po, tinatanong kita, maniniwala ba kami na ang isang katulad mo na responsableng opisyal ng gobyerno, papirma-pirma ka lang, hindi mo man lang tiningnan ni minsan? Sige nga, paano mo kami mapapaniwala na ang gawain ng isang responsable, kung talaga responsable kang district engineer, hanggang doon lang? Bakit kinuha ka pa ng DPWH kung ganun lang pala? Hanggang doon lang pala ang kaya mong gawin. Your Honor, every Monday po, tinatanong ko po ang section chief. Hindi nga tanong ang gagawin mo, titingnan mo rin para sa ganoon ay matukoy mo kung talagang may nangyayari sa project. Ngayon ang katwiran mo eh. Ay pinamahala ko po sa lahat ng mga tao ko eh. Sino kaya? Sinong tao ang maniniwala sa ganong klaseng pangatwiran? Yung sagutin mo. Your Honor, yun po kasi yung protocol po ng mga sistema po. Yun ba yung protocol, Yosek Kati? Opo. Yun ba? Sorry, Your Honor, I am not involved in operations. I guess the regional director. Tinatanong ko protocol, wala ba kayong guideline? Ang dami ninyo department order. Yun lamang quality control, yung QUA ninyo. Maliwanag na maliwanag. Yung QUA nando sa inyong central office. Yun ay hindi makakawala sa responsibility. Titingnan nyo, susuyurin ninyo, hihimayin nyo yung project. Yung kaya tinatanong ko, yun ba yung protocol? Tapos sasagutin mo hindi ka kasali rito? Yun ba yung protocol? Yes, Your Honor. Yun ang protocol na hindi siya tumitingin? Kailangan- Sabi niya kanina, pinamahala niya sa mga tao niya, basta siya nandun lang pirma ng pirma. Is that the protocol? Hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po, Your Honor. O yun. Salamat. Mr. Chair? Meron kang itatanong. Meron na lang po tayo kasing halos sa isang oras, kaya maximize natin. Nandito si Yusek Kati kasi. Mr. Chair, just to continue yung mga tanong ni Senator JB. Tinitingnan ko kasi news reports. May lumabas na news report on August 20 sa Privilege Beach Center, Lacson, ang contractor Wawaw Builders, ang amount 77 million, construction of riverbank protection in Malolos City. Another news report lumabas rin, galing rin kay Senator Lacson. Wawaw Builders ulit ang gumawa, 77 million, riverbank protection structure in Barangay Iba, Hagonoy. Another news report, Wawaw Builders ulit, August 20, 77 million sa Hagonoy ulit. And then meron another news report, September 4, Wawaw Builders, 96 million sa Plaridel, Bulacan. Lahat ho to ay ghost projects, according to Senator Lacson. No? Ito yung galing sa kanyang privilege speech. Have this been verified to The be last ghost pala, projects? sorry, on September 4, ito po yung inspection ni Secretary Vince Dizon sa flood control project in Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. No? So, in case Secretary Dizon is validated, he personally went there. So, Mr. Revalo, on record kayo po ang nakapangalan dito. At nabanggit ng ating Pangulo yung economic sabotage. So in other words, pag kayo nasampahan ng economic sabotage, kulong kayo kagad, walang bail yan. Kasi kayo ang on record na gumawa ng ghost project. Ngayon ang tanong ko ho sa inyo, itong mga ghost project na ito, obviously ghost kasi nabayaran ho kayo. Natanggap nyo ba yung pera na nakuha ninyo? Ito po yung mga project ay nasa sa pilitan pong hiniram sa amin, Your Honor. Ito lang pong ang mga bayan tayo, pumasok lang po sa account namin. Tapos po, agad din pong itinatransfer sa account ni Sally. Parang dumadaan lang po. Sa katunayan po, yung passbook ko po ay hawak nila. So yung passbook hawak ni Sally? Yes po, Your Honor. So ibig sabihin, pumapasok sa account nyo, lumalabas ng hindi nyo alam? Ang sinasabi lang po, Your Honor, natawag na lang po na i-confirm na lang po. Kaya, Mr. Revalo, kung di kayo magsasabi ng totoo at isasabi niyong lahat, kayo makukulong dito. Non-bailable yan. Nagsasabi po, Your Honor, totoo, Your Honor. So ngayon, ano po ang nakukuha niyong kapalit? May naiiwan po ng konting, may porsyento po. Ilang porsyento?
2.8%, Your Honor. 2.8% sa paghiram ng inyong lisensya. Ang pagkakasabi po nila ay para daw po sa buwis. Para ano? Sa buwis daw po. Para sa buwis. Opo, Your Honor. So, dumandaan yung pera sa inyo, pero Lumalabas din po agad, Your Honor, papapunta kayo sa account ni Sally. pero kayo na nanalo sa bidding. Yun nga po, Your Honor, wala po kayong magawa dahil sa takot, Your Honor, na baka kami po ay maipit po yung negosyo namin, Your Honor. So, sumasali kayo sa bidding. Your Honor, dahil sa takot na rin po, Your Honor, na kaya wala na po kayong magawa, Your Honor. O nga, kayo ang sumasali sa bidding. Sinasabi lang po na salihan po, Your Honor. Ano? Sinasabi po na salihan po, Your Honor, ni Sally. Ano? Sinasabi lang po niya na salihan ko daw po yun. Salihan mo Ni Sally po. at nananalo ka. Di ko na po alam, Your Honor. Sila na po ang may po na hawak, Your Honor. Si Sally. Ngayon si Sally, Miss Sally, sa Sims Construction, ganun rin. Si Pangulo pa natin on August 20, ang nakakita ng Ghost Project. Tama So po. ganun rin. Pag nasampahan kayo ng economic sabotage, kulong kayo, non-bailable. Yes po, Your Honor. So dapat magsabi ho kayo ng totoo. Yes, Your Honor. So sino gumawa ho nitong project sa Baliwag, Bulacan? Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag si Engineer Bryce Erickson Hernandez at saka po si JP Mendoza. So in other words, Kanila po yun. yung Ghost Project sa Baliwag, Bulacan, ang gumawa ay si Engineer Bryce at si Si JP Mendoza po. Engineer JP Mendoza. Yes, Your Honor. At Problema, ano, Mr. Chair? Yeah, go Mukhang ahead. hindi nga ginawa. hindi ginawa. Pero Kinolekta lang. Pero Mr. Chair, Nabayaran, pero nabayaran. mukhang hindi kinolekta, Mr. Chair. Thank you. Nabayaran. Kasi yan ang Ghost Project eh. Di ba? Wala, pero nabayaran. Senator Win, baka pwedeng pasagutin natin si JP Mendoza kung talaga sila bang gumawa at saka si Bryce. Kayo ba talagang gumawa? For that, Mr. Chair, Miss Sally, yung pera na binayad, pumasok sa account niyo, di ba? Yes, Your Honor. Saan pumunta yon? Dinala ko po kay Engineer Bryce Erickson Hernandez yung halaga ng siningil po nila. So kayo mismo nagbigay. Yes po, Your Honor. Kanino niyo binigay? Sa kanila po. Sa Eh, kanya ikaw, po, ikaw opisina. magkano ang sayo? Yeah. 3% lang po, Your Honor. So 3% ka, mataas ka pa kay Mr. Arevalo, 2.8% lang siya. So katapos-tapusan, siya pala yung makukulong, siya pa yung pinakakunti ang nakuha, ganun ba? Oo, ganun na ho, Mr. Chair. Ganun na. So magkano binigay niyo, Miss Sally, kay Bryce at kay Mendoza? Actually po, Your Honor, ang madalas ko bigyan ng pera dyan, dali sa opisina niya, kay Engineer Bryce Erickson Hernandez. Sa rami po ng flood control na ibinid nila, lahat po na yung pinakolekta po nila. Kasi po, sila na po gumagawa ng SWA. SWA, nagpapapirma po sa project inspector, sila na po lahat yon. Hanggang sa pag sasabihin na lang nila po, pumasok sa account ko. Dikato ho talaga Yes, Your Honor. ang gumagawa nito kasi sila rin ang tumatanggap ng project para ma-process yung payment at ibinigay nyo personally sa kanya. Yes, Your Honor. Dito rin kay Mendoza, binigay nyo personally. Actually po, madalas ko pong bigyan ay si Engineer Bryce Erickson Hernandez. Yeah, Mr. Chair. Kay Bryce, Engineer Bryce, apelido mo Bryce? Hernandez po. Hernandez. Your Honor. Yeah. Yung natanggap mo yung pera galing kay Sally, sinarili mo na lang yun? Wala ka na ibang binigyan? Your Honor, alam po ni Sally yun, binababa niya lang po sa opisina ko yung mga pera, nakakahon po yun, nakasarado po yun. So, sinong binibigyan mo? Actually, hindi ko po binibigay, kinukuha po ni Alcantara sa office ko yun. Ito, Di Alcantara, ganito ha. Lumalabas ngayon na parang pinapalabas ninyo na you are the least guilty. At ito mga tauhan mo ang most guilty. When in fact, ikaw ang district engineer. Yes, Walang mangyayari dyan sa distrito mo na hindi mo alam dapat. Because, ganito, you are the hope, head of procuring entity. Di ba? Being the head of procuring entity as a DA, ikaw lang ang pwedeng magbigay ng papilis doon sa bangko para matransfer ang pera ng DPWH papunta kay Wawaw. At kay Wawaw papunta doon kay Santos. At pagdating kay Santos, na-ingkas niya, binibigay niya ang pera kay Bryce. Sabi naman ni Bryce, pagdating sa kanya, pinapasa niya sa'yo ang pera. Hindi ako maniwala na ikaw ang pipirma mo, buhay mo yan, nakataya sa pirma mo, tapos sabihin mo sa akin na yung pera na galing doon kay Bryce, hindi nakarating sa'yo? Your Honor, yes po. Kung papayagan niyo po ko, marami po magte-testify po na noong August 3, nung sila po yung minumura ko, bakit may mga ganyan. Andiyan po ang project engineer, ang mga hepe po, na umamin po sila na sila po ang may gawa niyan. At si JM Ramos po na nakadiskubre. Your Honor, inaamin ko po na may pagkukulang ako dahil ako po ang huling kumipirma. Pero may mga nakapirma po at sinasabi ko nga po, yung pagtitiwala ko po sa mga tao ko, yun po ang naging kasalanan ko nito, Your Honor. So, ibig mo sabihin, Wala po akong Wala ka talagang wala po akong natanggap, partisipasyon. Gaya nga po. sandali lang. Opo. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. It's your word against their word. Yes, Your Ikaw, Honor.
May natanggap ka? Box lang po yun. Actually, hindi ko po talaga binuksan ko ano, pero alam po na pera ang laman nun. Pinakuha po Okay, So, yun. pinasa mo doon sa kanya? Senator, Pinakuha niya Yes, po.